So what's up mga kabento? So sa video na to is magturo ko kung paano yung aming pagkikrimp or paggawa ng aming UTP cable. So ayan, papagitan natin ano yung mga tools, ano yung mga gamit ng mga tools na yan, and ano yung standard na sinusundan natin para gumawa ng isang straight through UTP cable. So let's get it on. Bali yun, mag-umpisa tayo sa mga tools. So, yung mga tools na kailangan, siyempre yung UTP cable na gagamitin natin. So, sa video na to, yung ginagamit nating UTP cable is pang outdoor. So, ano to, double coated na Adlink yung brand. So, maraming brand na pwedeng gamitin. Merong Comlink, ano pa ba, Alan, ganun. Pero yung nakita namin maganda yung quality is itong Adlink na malambot and ayun, maganda naman yung kanyang thickness. So yung merong iba kasi is masyadong makapal and then mahirap silang i-crimp, masyadong naglalaban and masyado silang makapal na hirap pumasok sa ating RJ45. And then ito, meron tayong pliers, so or cutter. Ayan. So, ito na rin yung ginagamit natin pamputol ng wire and the same time, siya na rin yung ginagamit na parang gunting para putulin yung plastic separator sa gitna. Then, ito yung gamit natin pang crimping tool is modular type. Yung mga generation 1 na yung mga crimping tool na luma na parang plies na iniipit. Yun, medyo mahirap gamitin yun dahil yung gagamitin natin mga RJ45 are yung mga tagusan o yung mga bago na. Hindi sila yung standard na RJ45. So, ito yung tingin ko third generation to kasi yung tawag dito is easy crimping modular. Modular dahil nandyan yung mga parts. Ayan, yung cutter, stripper, ayan, stripper, cutter, crimper, and then cutter. And then lahat ng parts na yan, yung mga blades na yan, ayan, medyo luma na. Is nangangalawang na. Ayan. Ayan, may kalawang na. Is mapapalitan mo or mapapalitan. Hindi naman upgrade dahil same pa rin naman na parts yung gagamitin mo. So, meron na natanggal na spring to or parts. I think, meron siyang lock dito. So, tinanggal ko siya kasi may times na automatic nagla-lock siya. So, dapat ganyan lang siya. Pipress mo yung lock and then mag-stay siyang ganyan. Pero may mga times na kapag nag-crimp kasi ako, is napipress ko siya. Kaya tinanggal ko na lang siya. Then, ayun, yung tester rin natin is medyo hindi siya yung standard na may master and remote pa rin naman. Hindi siya yung ginagamit na may 8 lights pareho na yung may ilaw. So, ito medyo may kamahalan, 600 yata. Pero yung kagandahan nito, single press mo lang, makikita mo na kung ano yung result ng cable na ginawa mo. So, mamaya makikita natin kung paano siya gamitin. So, pwede siyang both for, ayan, RJ45, printer cable, RJ29, tama ba? Not sure. Basta yung pang telephone line. And then, pwede rin siyang pang coaxial cable. Then, ayan, meron rin tayong lalagyan ng mga pinagputulan para at least hindi tayo magkakalat. And then, ito, gumagamit din kami ng mga cable jack or cable boots. Ayan, para at least may protection yung inyong cable kapag hinahatak. Kasi yung pinakadelikado is mabali itong clip niya. So, kapag ito nabali, mahihirapan na siyang mag-fit sa loob ng router or ng pinagsasaksakan na device kasi wala na nagpo-push sa kanya pababa. So, may tendency na hindi mag-contact yung mga ngipin niya kasi wala na nagpo-push na to. So, may mga times na napipit-pit to kaya ang daling mabunot. So, yung gagawin mo lang, ipipress mo lang to pataas para ma-insert mo siya at mag-lock siya maayos. So, ayan, boots para sa protection dito. And then, ayan, yung mga ginagamit nating mga RJ45 are shielded RJ45. So, para additional protection against interference. And then, ayan, tagusan na siya. Or mga easy crimp na RJ45. Ayan, meron na siyang 8 butas para sa 8 cable. And then, yung iba nasa taas, yung iba nasa baba. And then, ayan, shielded na siya. So, less interference. So, meron pang mas high quality dito yung mga gold-plated. Yan. So, yan. Mag-start na tayo sa ating crimping. So, yung gagawin natin is straight through. Dahil most of the time sa mga vendor natin,
ang mga access point, mga hardware, mga devices na sinasaksakan ng UTP cable are straight through lang yung kailangan. So, ano ba yung straight through? Yung straight through is kung ano yung pattern mo sa una or sa isang end, ganun rin sa kabilang end. So, dalawa kasi yung standard natin. Kung di ako nagkakamali is 568A tsaka 568B. So, T568A, T-568B. So, yung ginagamit dito sa Pilipinas is yung T68B. So, yung B is yung white-orange, white-green, blue, white-blue, then green, white-brown, then brown. Tama ba? Basta alternate siya na white, solid, white, solid, white, solid. Ganun yung pattern niya. And, ayun, para gumawa ng straight through, kung B yung ginamit mo dito, is B rin yung gagamitin mo dito. Yung crossover naman, sa different cases naman yon is B dito, A dito, or vice versa. So, ganun gumagawa ng crossover, pero hindi tayo gumagamit ng crossover sa ating mga bendo parts. Puro straight through. So, mula bendo, papunta sa access point, bendo, papunta sa switch, switch, papunta sa access point, and iba-iba pa, papunta sa media converter, and etc. So, puro straight through. So, yun lang yung kailangan mong kabisaduhin na pattern. So, makikita naman sa YouTube yon. So, search nyo lang UTP cable straight through crimping. So, yung T568B. Tama nga yung tanda ko. Yun yung sundan yung pattern. So, merong iba is, sabi nila pwedeng gumawa sa sariling pattern, which is okay rin. Pwede rin naman. Kaso, yung reason doon dahil nakukomplikaduhan sila or something sa pattern, ayun nilang i-memorize. So, kung gagawa kasi na sa mo standard, okay naman, gagana siya. Pero, I think merong mga cable dito na mas makapal or something dahil ginagamit sila for power or electricity, lalo na kapag mag-PPP, power over Ethernet ka, which is, yun, kapag ginamit mo yun sa data, baka yung resistance niya is masyadong mataas and then mabagal yung push ng data. Not sure lang kung mag-a-apply yun. Pero yun nga, yung pinaka-disadvantage ng gagawa ka na sarili mong pattern is yung nga, kapag may nag-maintenance, let's say, nagka-issue yung cable and then yung ginamit mo sarili mong pattern na, let's say, lahat ng solid colors and then white colors, pinagsunod-sunod mo lang, then sa kabila, ganun rin, gagana naman siya. Kaso, yun nga, pag may nag-maintenance, pinutol niya yung kabila, thinking na naka-standard ka, sinundan niya yung standard na T568B, pagkasaksak niya sa tester, hindi gumana, hassle na, i-crimp niya pa yung kabila, or isipin niya pa bakit ganon. So, iba pa rin kung susundan mo talaga yung standard. So, yun yung standard, so, yun yung ginagamit word or at least sa ating region kasi yung A is ginagamit naman sa mga ibang bansa, yun yung standard nila. So unless na pupunta ka sa ibang bansa and then yung A yung standard nila is mostly yung bilang yung i-memorize mo. So umpisa naman ako, hindi ko naman kabisado and ayun, tinitingnan ko pa rin sa Google or dala-dala ko yung image nung pattern niya. So ayun, pahaba yung intro natin and ayun, start na natin yung pag-crimp. So, yung una namin ginagawa is, ayan, lalagay mo na yung boots. So, huwag maglala kahit na matabas mo na or mabawasan mo na yung cable or ma-strip mo na siya before malagay yung boots dahil papasok pa rin naman yan. Huwag lang na natapos mo nang i-crimp and then dun mo ilalagay yung boots dahil hindi na malalagay yung kailangan ng putulin. So, yan. So, mas madalas na ginagawa namin kung ano nung ginawa sa kabilang dulo is yun na rin yung gagawin sa kabilang end. So medyo tight fit lang yung boots natin sa cable dahil nga, yun nga, pang outdoor to, double coated. Tingin ko wala man masyadong nabibiling ganito sa mga hardware or supermarket, talagang order mo pa online. So, yan. After nun is, doon na tayo mag-crimp or mag-strip. So, gaano kalaki ba? So, depende kung gaano yung length na gusto mo. Usually, 1 inch is okay na. So, ito dito, yung sa strip niya is, yan. So, dito, huwag masyadong
madiin. At least mabalat yung unang layer niya. Ayan. Masyado na pa-light. Yun. So, as said, double layer siya. Ayun, top layer niya. Itong pinaka-black. Ayan. And then, yung second layer niya is itong parang manipis na coating rin. So, hindi mo dapat pakadiin kasi baka masugat yung mga cable sa loob. Ayan. So, inspect mo lang after mong strip kung wala na sugat na cable. Ayun. So far, okay naman. So, yan. Yung gamit ng lagyan natin ng kalat para hindi tayo magdumi. Then, so, kung nag-strip sa kabila is mag-strip na rin dito. Yun. So, yung makapal lang talaga is yung outer layer niya. And then, yung inner layer, kaya ng i-manual yan or kahit kurutin mo na lang. At least, mahalaga is hindi mo masugat yung pinaka-inner coating. So, yan. Next, pag-iwahiwalayin yung 4 na pair. Dahil, puputulin natin itong thread and separator. So, kung depende sa ginagamit yung cable, baka wala naman siyang separator or wala siyang ganito thread. So, baka lower generation yun na Cat 5 or Cat 5E. Yung iba, wala pang manipis lang sila and then wala silang plastic separator. So, yung gamit pala natin is Cat 6E na. So, meron na yatang Cat 7 tsaka Cat 8. So, mas mataas lang yung bandwidth nun. Pero Cat 5 pa rin gagana kasi hindi ka naman data center na kailangan mo ng sobrang taas na bandwidth. Ayan. So, cut lang siya. So, pwedeng gunting rin kung wala kayong cutter. Ayan. So, tamad ko lang kunin yung gunting kaya itong cutter na lang ginamit ko. So, same sa kabilang side. Ayan. Tabi lang. Then, cut. Yun. So, ayan. Next is i-untwist yung mga pairs. So, ayan si blue and white blue. Orange and white orange. So, kaya UTP is unshielded twisted pair. So, naka-twist sila sa loob and then unshielded sila. Kasi yung mga shielded, meron pa silang parang foil na nakabalot sa loob niya. So, yun yung para sa iwas sa interference. So, kung kaya nyo or afford nyo gumamit ng mga shielded twisted pair, okay rin naman. Usually, mga telco, yun yung gamit. Yung sa Smart Bro, ganun, or mga DSL pa nun. Pero kung sa akin, wala na. Pero kung ikakat nyo yung mga lumang cable ng mga DSL connection, kita nyo, ano sila, shielded twisted pair. Ito yung mga UTP, unshielded twisted pair. So, mas commercial, ano sila, mas mura. Yan. So, yung pattern naman natin na susundan is, yun nga, yung T568B, wherein, yung pagkasunod niya is white-orange, orange, and then white-green, then blue, white, blue, then green. So, make sure lang na hindi sila nahihirapan dito sa dulo. Yung pwesto nila kasi baka maglaban siya pag ipapasok na sa RJ45. And then, white, brown, brown. Ayan, ayusin lang na ayan, pantay-pantay sila or maayos siya. Kahit sa dulo is medyo sabog, puputulin naman natin yan. So, i-double check lang natin. Ayan. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. So, yung madaling check dyan is white, solid, white, solid, white, solid, white, solid. So, that alternate sila. Again, yan yung T658B na pattern.
Then yung dito nga, ikakat na natin. So para pantay-pantay sila. Then, yan, hulog ulit sa lagyan ng kalat. So once na nakat na, pwede nang ipasok sa tagusan. So unlike sa mga luma or mga traditional na RJ45, kailangan sakto yung tabas mo. So susukatin mo muna sa UTP cable. Kasi kung pangit yung strip mo or tabas mo sa cable, naka-expose yung wire na ganyan. So unlike dito is yung excess nasa dulo lagi. So i-press lang para pumasok sa ating UTP cable, RJ45. Make sure na walang naiipit. Ayan, ayun. So press lang, make sure na nasa dulo siya. Ayun. So meron kasing mag-hold dyan sa cable para hindi siya nahihila, parang meron siyang ngipin. Then yun, madi-double check mo ulit paglabas dito sa kabilang dulo. So again, mga easy crimp na RJ45 or tinatawag nilang tagusan. So again, mati-check mo ulit. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. So yan, once na na-check mo na siya ulit, and then tama sila, pwede mo siyang i-crimp. So dito, sa ating easy crimper, papasok mo lang siya sa crimping end, then press. Yan, kasama na yung pag-cut niya sa dulo na sa mga excess niyang wire. Then, usually kasi is yung una or yung dulo is nahihirapan siya mag-cut dahil siguro sa angle or something. So ito medyo twist mo na lang. Ayan. So yan na yung unang dulo. Then, i-push lang natin tong boots para may protection siya. Kasi kapag hinihila mo yung cable dito, usually sasabit ito. So yung gagawin ng boots is protectionan niya itong clip. So yan. Kan lang naman yung mga boots, parang tig-piso lang yata yan or less. Ayan. So at least, safe yung ating cable kapag hinihila siya or something, pinapasok sa bendol, linalabas. And then, may times na pinipress lang ng boots natin yung clip, kaya parang hindi siya naglalak na mayos. Iuusog mo lang nun yung ating boots para hindi niya masyadong pinipress yung tip. So, yun yung isang tip ko dyan based on experience. So, yan, tapos na yung kabilang dulo. Kung anong ginawa natin dito, siya din yung gagawin natin sa kabilang end. So, again, twist. Yan, untwist lang natin muna lahat. Yung iba, gumagamit ng ito, pinagbalatan. Then, siya yung pinag-untwist nila dito. So, kung medyo social ka, pwede mong gawin. Yan. Ganyan nila. So, yan. Ewan ba? Mas madali ba? So, tingnan nyo. Comment nyo kung mas prefer nyo yan. Yan. So, straighten up lang sila. Then again, same pattern sa kabila. White, orange, orange, white, green, then blue, white, blue, green, then white, brown, brown. Makikita nyo dito medyo nagkakagulo-gulo sila. Pero make sure yung bandang taas nun or hanggang sa dulo is flat sila. Na walang nag-overlap or na nagkakagulo kasi once na pinasok mo sa sa RJ45 yun, pwedeng magkapalit-palit sila ng pwesto. So make sure na flat yung dito niya. Dito is okay lang yan dahil may allowance naman pa sa RJ45 yan. So double check. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, white, brown, brown. So cut para magpantay-pantay sila.
Then, ito, pasok na natin yung ating RJ45. Yun, so, pasok agad. Then, press ulit yung dito para pumasok siya sa ating RJ45. Kasi may mga cable na makapal yung dulo. Yan, so para hindi ma-persa yung ating RJ45. Yan. So, double check after pumasok. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. So, yan yung laging check na ginagawa ko. So, another. So, white, solid, white, solid, white, solid, white, solid. So, goods. Crimp na natin. Dahil dito, once na nagkamali ka, walang recycle. Ulit talaga, gagamit ka ng bagong RJ45. Di tulad sa fiber, pwede mong gamitin ulit basta huwag mabasag. So, yan. Putulin. Yan. Ganyan boots. So, yan. Goods na ang ating cable. Next naman na step is iti-tester natin. So, sa pagtitest, yung ginagawa namin is master remote. And then, pagpapalit namin, remote master. So, ganoon rin, matrabaho kapag nakalatag na yan. Let's say, 50 meters yung layo. Talagang tatakbuhin siya back and forth 4 times. Para matest lang na sigurado yung data or yung quality ng cable. So, dito, maiksi lang siya. 10 meters lang pala to. So, ibabundle namin sa mga vendor namin. Kaya yun, isip ko ng i-video para ma-share. Ayan, so ipasok lang sa RJ45 slot. Same sa kabila. Sa RJ45 slot. Kagandaan naman dito sa tester na to, nungunid mo nang kailangan i-check yung dito sa kabila kasi nagre-return na siya ng signal pabalik. So, hindi iilaw yung 1 to 8 nito kung hindi goods dito sa kabila. So, check natin. So, yun. Umilaw ang ayan. Umilaw ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then connected. So, ibig sabihin parallel siya or equal. And then, ayan, meron siyang iba-ibang status. So, merong short, connected. So, kung crossover yung ginawa mo, no connection. So, kung short, kapag may issue sa, may putol or something, connected, kapag tama yung ginawa mo, parallel siya. And then, crossover, usually, kapag, yun nga, kung A and B yung standard na ginawa mo, kung crossover yung ginawa mo, ito dapat umilaw. Kung naman straight through siya, and then, umilaw yung crossover, possible, may natabas, or may butas sa gitna ng wire mo, and napasukan siya ng tubig, kaya naka-crossover siya kasi nag-short or nag-contact yung dalawang wire dahil sa tubig. So, yun yung another tip based on experience. Then, no connection kung may putol talaga sa gitna. Yan. So, battery good. Low bat. Yan. So, connected and umiilaw 1 to 8. So, goods yung kabilang end. Yan yung test na master remote. So, next, papalit naman natin. Bakit ba namin pinagpapalit ganyan? Kasi may times na yung master remote is working, pero kapag binaligtad na remote master is nagfi-fail. So, bakit ba nagfi-fail na ganun? So, may possibility na sa isang end is mali yung pagka-crimp mo. So, ano bang pwedeng mangyari nun? Baka yung upload mo is okay, pero yung download is palyado. So, maganda nang i-test na both ends. Ayan. So, ayan. Connected. 1 to 8. So, kahit ilang beses mo i-check yan, okay lang. Ayan. So, ayan. Ayan ang guide natin for crimping ng RJ45 and UTP cable. Then, yan yung mga tools na gamit rin namin. So, sana may natutunan kayo and hope that you like the video. So, kung huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating channel. And mag-follow rin. And i-follow lahat ng ating social media pages para ma-notify rin kayo kung may future uploads tayo. And, ayan.
Thank you ulit sa panonood.